Mga ideal world ng apat na personality. Para maging mas practical yung usapan, we will talk about two personalities. Pipiliin natin, yung muna dalawa. Usually, mapapansin nyo sa mag-asawa, laging may isang dominante, may isang supportive. Siyempre, kami na yun. Our example, kasi yun yung talaga yung totoo sa amin eh. Na-attract ako kay Richard kasi ever since I met him, kailangan niya lagi meron siyang na-accomplish. Alam niya kung ano yung itsura niya pag 90 years old na siya, ano yung dapat life ko. Ang ideal world ng dominant, I want control, gusto ko ng resulta, wala siyang pake sa tama ba to o hindi, lahat gagawin ko para makuha yung resulta. Pangatlo, gusto ko ng bottom line. Ang dominante, gusto lang niya, huwag kang paligoy-ligoy. May nagsulat sa amin, dominante. Sabi niya, alam mo magaganda naman yung mga videos yun, kaya lang, ayoko yung nagigreet kayo sa umpisa. So ako parang, ay dominant. Number 4, pinakamabilis sa apat na personality. Kapag may asawa ka o may partner ka na dominant, ang maririnig mo lagi, ang bagal-bagal mo. Hindi mo natatapos yan. Hindi ka decisive. Ang tagal mo sumagot, dominant, hanggang umabot kayong heaven, siya ang pinakamabilis. Okay. Hindi namin kinakahon to kasi bawat tao, kanya-kanyang mix eh, di ba? Merong dominanteng supportive, merong dominanteng OC. Yun yung combo. I-discuss namin to para makita nyo yung personality ko, itong personality nung kabila. Pag inaral mo na to, hindi pala siya nakakainis kasi ganun talaga siya ginawa ni God. Usually yung dominant, hindi nakaka-attract ng kapwa dominant. May kilala kami, mag-asawa, naghiwalay sila. Dahil dominante sila, mas gusto nila yung way nila yung masusunod. Magkaiba sila ng way kung paano mabuhay. Nagka-clash sila kasi parang hindi kailangan maging malinis. Yung isa, hindi dapat malinis. Usually ang dominant, na-attract niya eto, si Steady. Ano ang ideal world ng Steady? Gusto ko kasi yung picture ng steady kasi kung kapareho mo ko, makaka-relate ka dito. Alabaw na may drink, tapos nasa hammock, natutulog. Yun yung gusto natin. No pressure, no change. Relax lang. I think that's what the S brings to a relationship. You help the dominant relax. On the other hand, mga dominants, tinuturuan tayo na speak your mind. Saka ang mga supportive, ang ideal world nila is world peace. Kailangan payapa, walang away, walang sigawan. To the point na they would lie just to avoid confrontation. That's the bad side. Kakaaway kayo because the dominant partner will say, bakit wala kang resulta sa buhay mo? Lagi niya pinipin yun. Simpleng ito. bagay lang, hindi mo pa magawa. Later, yung supportive, ang nireklamo niya sa dominant, masyado kang bossy, you're very impatient. Dominants are the most impatient sa apat na personality. Yan yung mga away. Kung yung heart mo is not para intindihin kung saan nanggagaling yung kabila, forever ako magagalit sa kanya na parang, ay nako, buwisit talaga to. One time nag-away tayo, di ba? Tapos, kinounsel tayo ni Chinky, tsaka ni Novi. Sabi ni Chinky sa akin, Chard, be a helpmate, kaya nga kayo nag-asawa, to help each other. Tulungan mo siya dun sa weakness niya. That's why, very important na tanggalin na natin yung impractical expectation. Have to know kung ano yung pinapasukan mo dun sa relationship. The reason why we're doing this is not for you to point the finger at your partner or loved one. Try to adjust to that person. From experience ha, I changed because he helped me and he changed because I helped him. Challenge siya kasi hindi naman araw-araw okay tayo eh. So, constantly i-remind mo sarili mo, I married an opposite person. So, you have to appreciate yung partner mo. Effort yan. We will discuss yung dalawa dito. Si detalyado, saka si people person. Ang pinakamalaking difference is attention to details. Tsaka hilig sa tao. Paano mo maalam na chicken ka o yung ka-relationship mo? Kilala niya lahat ng kapitbahay. They know everybody. Pwede magkandidato. Magaling sa tao. Si OC naman, ang clash nila ni people person is ayaw niya na may kausap. Minsan gusto niya mag-isa lang. Ayaw mo ng tao. Meron siyang loner moments. May loner moment siya na nag-iisip siya ng detalye. Paano ko i-improve tong bagay na to? Just planners sila. Eh si Chicken, hindi yan masyado nagpaplano. Can you imagine? Ba tayong dalawa, may free day tayo ngayon ha? Hoy, may party dun sa kapitbahay. Ayoko, kagagaling lang natin sa trabaho eh. Pwede ba tayo mag-relax na lang dito sa bahay? Tapos, pagplanuhin natin yung trip natin next week. Alis na tayo in 3 days. O Wala sige, pa tayong pupunta na lang ako itinerary. dun mag-isa. Yun yung away ng people person tsaka madetalye. After this video, gagawa pa kami ng part 3 sa trabaho, sa family. Makikita nyo na ganun pala yung personality ko tsaka yung asawa ko, kaya pala ganun kami mag-respond. For those of you asking ano yung title ng book, it's called Unique by Jason Law.